yung mga taong behind the scheme or this series of schemes. Alam naman natin kung sino yung mga taong behind that, ano? Mga politiko 'yan. At yung iba sa kanila diyan nandiyan sa Kongreso. To be direct about it. Oo. Maganda punto nyo kasi ang contractor parang yun lang yung contracted to build the project. Pero yung Yes. totoo, yung nagsisingit sa budget, 'di ba? Yung nag-aapela, humihingi ng pondo para sa flood control, kongresista 'yon. Yun ang sumisingit sa budget nun. Totoo yan, Karen. Ano? Ang sistema kasi is yung Kongreso may daladalong ng pera, magdedemand na kagad siya ng kanyang porsyento. Maraming arrangement. Iba-ibang sitwasyon, maraming scheme eh. Gumagaling na nga sila. No? May mga scheme na behind the project, actually ang contractor yung kongresista. Sasabihan na lang niya yung actual na contractor o gagamitin ko na lang yung lisensya mo, 3% lang ang royalty mo. Pero bibigyan na lang kita ng isang project dito sa distrito ko, bigyan kita ng multipurpose hall para at least meron kang pagkakakitaan. And at the same time, yung DPWH din, may porsyento rin. Pero hindi nyo rin po kinukubli yung tunay ninyong damdamin. Pagdating naman po kay Baguio City Mayor Benji Magalong, pag may mga post, ito'y ina-amplify nyo pa kung ito'y laban kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Bakit na lang po ganun ang saloobin ninyo laban dito kay Mayor Magalong, Senator? Kasi alam ko na maka-Duterte siya and alam niya, and he admits it. And hindi pwedeng papasok ka sa ganyang body na supposed to be independent na poproteksyon mo yung mga Duterte. Kaya nga, kita mo, kahit if you review any statement ni Mayor Magalong, may isang beses na mention niya ang mga opisyal na malapit kay Duterte at kay Duterte mismo. So, ngayon, ang posturing na kasi, posturing na parang crew favor eh. Teka muna, sabi ko nga, babasagin ko yung mga ganyan. Ang punot dulo ng mga problema ng bayan ngayon, na malala, ano, yung pinakamabibigat na problema ng bayan, galing sa mga Duterte. Sila nagtayo ng mga sindikato na yan.